Salam guys, magandang araw. For this video is mga kaganapan namin sa day 2 of Ramadan. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay nagising na nga ako para maghanda ng pangsahor namin. Mi goreng ngayong ni-request ni Habi na lutuin ko ngayong sahor. Kaya naman pagkatapos kong madikdik yung mga sangkap na bawang, sibuyas at sili, ay binabad ko na rin sa tubig itong mi para mabilis na lumambot. Pagkatapos ay ginisa ko na nga rin itong mga dinikdik kong sangkap dito sa mainit na mantika sa kawali. At nang lumabas na nga yung aroma ay nilagyan ko na ng tubig. Nilagyan ng sweet soy sauce, netong chili sauce, at kaunting oyster sauce. Nilagyan ko na nga rin dyan ng asin at pampalasa pagkatapos ay binudburan ng white pepper powder. At nang kumulo na nga at tamang-tama na nga yung lasa sa panlasa ko, ay inilagay ko na rin itong binabad ko na meat. Pagkatapos ay hinalo-halo. At habang nagluluto nga ako dyan ay binigyan ko na nga muna ng pagkain itong si Loki. Dahil kanina pa nga ito nag-iingay at naghihingi nga ng pagkain. Ginising ko na rin si Kila para nga gumawa ng mainit na inumin namin na pangsahor. Habang ako naman ay tinatapos ko itong niluluto ko na mi goreng. At nang matuyo na nga siya at luto na ay pinatay ko na nga dito yung apoy. Pagkatapos ay sinalin ko na nga dito sa malaking mangkok. Tatabihan ko na nga lang pala si Habi nito sa may baunan niya para makakain nga siya ng breakfast doon sa dialysis unit. Nagprito na nga rin pala ako ng sunny side egg para pang partner nga dito sa mi goreng namin. At nang maihanda na nga namin lahat dito sa may lamesa, ay tinawag ko na nga rin si Kila para makapagsahor na nga kami. At before pa nga kami nagsahor ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa biyayang nasa harapan namin. At of course, nagniyat na kami for sahor. Hindi ko na nga rin muna ginising si Habi dyan dahil sobrang maaga pa nga niyan. Gusto niya rin nga sana na mag-fasting pero hindi nga ina-advise ng mga medical assistant doon sa may dialysis unit dahil malaki daw yung posibilidad na mahypo nga sila while on dialysis. Nang maalala ko nga na may nabili nga pala kaming marang kagabi, ay agad ko na nga kinuha at binuksan. Ayan at kinain na nga rin namin ni Kila. Sabi ko nga ubusin na nga namin dahil fasting nga kami at baka ma-overripe pa nga kinahapunan. Hindi rin naman ito kakainin ni Habi kasi hindi nga pwede sa kanya. Sabi ko nga kay Kila ipunin nga namin itong mga buto dahil ibibilad ko nga yan at pagkatapos ay lutuin. At pwede pa naming mapapak-papak. Ayan at around 6 AM nga ay nagising na nga itong si Habi. Mag-isa nga lang sa dyan nag-breakfast dahil fasting na nga kami. Pagkatapos ay gumayak na nga rin kami para nga maaga kaming makapunta ng ospital. Dahil hindi na nga rin ako nakatulog kanina pagkatapos naming magsahor, ay nakaligo na nga rin ako ng maaga at nakapag-prepare na para pagpunta namin sa dialysis unit. Kaya si Habi na nga lang yung hinihintay ko kanina. At sobrang bilis nga lang rin ni Habi na makapaggayak. Kaya ayan, sobrang early nga namin nakalakad ni Habi. Dahil nag-chat din yung nurse sa unit na may problema daw sa tubig kaya kailangan daw naming agahan ng pagpunta. Ito talaga yung vibes na gustong gusto ko dito tuwing umaga. Sobrang kalmado ng paligid at ang sarap ng simoy ng hangin. Sobrang napakasarap sa pakiramdam at nakaka-refresh talaga ng utak. Ang lakas talaga maka-probinsya vibes. Namimiss ko na tuloy yung buhay namin dati sa probinsya sa Pilipinas. Istiis na nga lang muna sa ngayon at balang araw at makakapagbakasyon nga rin. Ayan at mga almost 20 minutes pa nga yung tatahakin namin ni Habi bago dumating ng ospital. Dire-diretso na nga kami dyan at hindi na nga kami dadaan dun sa binibilhan namin ng pagkain dahil sa tuwing buwan nga ng Ramadan ay hindi nga sila nagtitinda. Kaya naman pinabaunan ko na nga si Habi para may makain nga siya mamaya sa dialysis center. At ilang saglit pa nga ay nakarating na nga kami dito sa ospital. Alhamdulillah at ngayong araw nga ay nakarating nga kami dito ng maaga. At agad na nga kaming dumiretso dito sa may likuran ng dialysis unit para makapag-park ng sasakyan. Ayan at pagka-parking namin ay pinababa na nga ako ni Habi at ang sabi niya nga siya na nga raw yung magdadala ng pagkain. Dala-dala ko nga rin itong laptop ko. Kako manonood nga ako ng movie mamaya para hindi nga ako mabilis antukin. Dahil kapag ganitong Ramadan nga ay mabilis talaga akong antukin. Maliban nga sa fasting ay sobrang aga ko pangang bumangon. At pagkapasok nga namin dito sa may lobby ng HD unit ay agad nang nagtimbang si Habi para nga malaman namin kung ilang kilo nga yung nadagdag sa kanyang dry weight. Then pumasok na nga kami dito sa loob at nagbitbit na nga rin si Habi ng upuan para may maupuan nga ako mamaya sa loob. At hindi pa rin pala nakapag-start itong mga naunang nakarating na pasyente dito. Dahil may problema nga raw sa tubig kaya hindi pa nga pwedeng isalang. Ayan at nang naisalang na nga si Habi ay agad ko na nga inihanda yung pagkain niya at nang makakain na nga siya. Habang ako naman dito ay nanonood muna ng movie. Ilang saglit pa nga ay nakatulog na nga yan si Habi dyan. At dumating na nga yung feeling ko na sobrang inaantok. Pinipilit ko na wag talagang antukin. At dahil may problema nga sa tubig ay lahat ay 3 oras nga lang yung binigay para mag-dialysis. Kaya napaaga nga rin kami ng paglabas ni Habi ngayong araw. At before pa nga kami umuwi ng bahay ay dumaan na nga muna kami dito sa shop ng pamangkin ko. Pinagawa kasi ni Habi dito yung sira naming phone.
Kaya chinecheck niya nga kung pwede na nga bang kunin. Dahil ipapagamit niya nga raw kay Kila yung isang phone. Dahil sobrang sira na nga rin yung phone ng batang yun. At pagkabalik nga niya ng sasakyan at sabi niya nga ay hindi pa nga raw tapos. Kaya sabar na lang muna sabi ko sa kanya at matatapos nga rin yun. Then pag uwi nga namin ay sobrang haba pa talaga ng traffic. Kaya kailangan talagang magsabar dahil sobrang init. Nang kinahapunan ay dinala nga namin ni Habi si Kila para pumunta ng Bazaar Ramadan. Dahil pumunta nga kami kahapon at hindi na namin naabutan dahil sobrang late na nga kaming nakarating. Kaya ngayong araw ay inagahan na nga namin ang pagpunta. Hindi na nga muna kami magluluto ng ulam ngayong araw at bibili na nga lang kami. Nakabili na nga ako dito ng sagol na isdang pari at pati na rin itong ginataang langka. May nakita nga rin kami dito na macaroni salad at gusto nga raw ni Kilang kumain. Kaya kumuha na nga rin ako ng isa para sa kanya. Naglibot-libot pa nga kami dito hanggang sa makita na nga namin itong hinahanap ni Habi na nagtitinda ng mga kakanin. Kanya-kanya na nga kaming tatlo dyan sa pagpili ng mga gusto naming kakanin. Karamihan nga sa mga tinitinda niya dito ay tuwing Ramadan nga lang meron. Katulad nga nitong tinuro ko kaya bumili na nga rin ako kaagad. May nadaanan na rin kami nitong paborito ni Kila na adobong pusit kaya napabili na nga rin ako ng isang order. Sobrang tuwa nga nitong batang ito nang makakita nga ng adobong pusit. At bumili na nga rin ako nitong paborito ni Habi na buras na malagkit. And then pagkatapos nga naming namili ay agad na nga kaming umalis ng bazaar. Dahil kako ay baka abutan nga kami ng iftar sa daan dahil sobrang traffic nga ngayon. Dumaan na rin muna ako ng Watson para bumili nga nitong drop para sa mata ko. Isang daanan lang naman pauwi ng bahay kaya dumaan na nga rin ako. Buti na lang dito sa may dinaanan namin ay hindi na nga matraffic. Dahil sobrang tagal nga namin nakalabas kanina sa traffic. Ayan at padilim na nga dyan at ilang sandali pa nga ay iftar na. Kaya naman pagkarating nga namin ng bahay ay dali-dali na nga kami naghanda ng mga pinamili namin. Nagtulong-tulong na nga rin kami dyan para nga mapabilis ang paghahanda. At bago ko lang nga pala na-realize na hindi nga pala ako nakabili ng pang-inumin namin. At sabi ko nga ay tubig nga lang ay okay na nga yan. At nang ma-ready na nga namin lahat dito sa may lamesa, itinawag ko na nga silang dalawa at nang maupo na kami lahat dito sa mesa. At pagsapit nga ng 6:20 PM ay nag-break the fast na nga kami. At before pa nga kumain ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa lahat ng biyayang nasa harapan namin. And nagniyat na rin kami for buka puasa. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam kapag ganitong nakayanan mo talaga ang fasting ng buong araw. Kahit pa sobrang pagod at sobrang init pa ng araw, ay nakaya mong labanan yung uhaw at saka yung gutom. Kaya sobrang nakaka-proud din talaga. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.